Ang pulang sofa at ang mabibigat na tanong. Isang kwentong nagbigay diin sa pananagutan, serbisyo, at pamana. Sa loob ng mahigit 25 taon, nakilala ang The Graham Norton Show bilang isa sa mga pinakasikat na talk show sa telebisyon ng Britanya. Sa makulay nitong pulang sofa, maraming artista, musikero, atleta, at iba pang kilalang personalidad ang nagbahagi ng masasayang alaala, nakakatawang karanasan, emosyonal na pag-amin, at kung minsan ay mga hindi inaasahang pangyayari. Ang programa ay naging simbolo ng magaan ngunit matalinong pag-uusap, kung saan ang katatawanan at pagiging komportable ng mga panauhin ang siyang pangunahing layunin. Gayunpaman, ang kwentong inilalarawan sa tekstong ito ay nagpapakita ng isang pambihirang eksena kung saan ang isang tahimik ngunit seryosong talakayan ay umano'y nagbigay ng ibang direksyon sa gabi. Mahalagang tandaan na ang pangyayaring ito ay hindi napatutunayan ng mga mapagkakatiwalaang sanggunian at walang opisyal na record na nagpapatunay na nagkaroon ng ganitong eksaktong pag-uusap sa pagitan nina Helen Mirren at Prinsipe Harry. Gayunman, ang salaysay ay nagsisilbing isang kawili-wiling paglalarawan ng magkasalungat na pananaw tungkol sa serbisyo publiko, tungkulin at personal na responsibilidad. Ayon sa kwento, magkasabay na inimbitahan sa programa ang veteranang aktres na si Helen Mirren at si Prinsipe Harry. Kilala si Mirren sa kanyang pambihirang karera sa pelikula at teatro, kabilang ang kanyang pagganap bilang Reyna Elizabeth II sa pelikulang The Queen, isang papel na nagbigay sa kanya ng Academy Award. Samantala, si Harry ay nananatiling isa sa mga pinaka-kontrobersyal na miyembro ng modernong kasaysayan ng maharlikang pamilya dahil sa kanyang pag-alis sa aktibong tungkulin bilang royal, mga panayam, dokumentaryo, at memoir na naglantad ng maraming personal na detalye tungkol sa kanyang pamilya. Sa simula ng programa, nanatiling magaan ang usapan. Karaniwan itong estilo ng tagapagpadaloy na si Graham Norton, na kilala sa kanyang kakayahang gawing komportable ang mga panauhin. Ngunit ayon sa salaysay, unti-unting naging mas seryoso ang direksyon ng talakayan nang mapunta ang usapan sa nalalapit sanang ika-100 kaarawan ni Reyna Elizabeth II at sa dokumentaryong ginawa bilang paggunita sa kanyang buhay. Tinanong si Helen Mirren kung bakit muli niyang binalikan ang buhay ng dating monarka matapos ang maraming taon. Ang kanyang tugon ay hindi lamang tungkol sa pag-arte, kundi tungkol sa malalim na pag-aaral na ginawa niya upang maunawaan ang karakter ng reyna. Ipinaliwanag niya na habang mas pinag-aaralan niya ang buhay ni Elizabeth II, lalo niyang nakita na ang konsepto ng tungkulin ay hindi simpleng obligasyon lamang. Para sa kanya, may mga taong hindi itinuturing na pasanin ang paglilingkod. Ito mismo ang kanilang pagkatao. Araw-araw, ayon sa kanyang paglalarawan, nagigising ang reyna na alam niyang ang kanyang personal na kagustuhan ay kailangang isantabi para sa mas malaking layunin. Hindi umano ito bunga ng pamimilit kundi ng paniniwalang ang kanyang posisyon ay nangangailangan ng sakripisyo. Habang nagsasalita si Mirren, sinasabing tahimik lamang na nakikinig si Harry. Pagkaraan ay tinanong siya tungkol sa kanyang sariling alaala ng kanyang lola. Maganda ang naging simula ng kanyang sagot. Inilarawan niya ang dating reyna bilang mabait, matatag, at may magandang pagpapatawa. Ngunit ayon sa salaysay, nagbago ang takbo ng usapan nang idagdag niya na umaasa siyang matatandaan din ng publiko na ang institusyong kinakatawan ng kanyang lola
ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng pagkakulong sa mga taong nasa loob nito. Isa itong pananaw na dati na ring naibahagi ni Harry sa iba't ibang panayam. Para sa kanya, iba ang karanasan ng isang taong nasa loob ng sistema kumpara sa nakikita ng mga tao mula sa labas. Dito umano nagsimula ang pinakamahalagang bahagi ng pag-uusap. Tahimik na lumingon si Helen Mirren at nagsabing matagal na rin niyang pinag-aralan ang institusyon ng monarkiya. Hindi siya ipinanganak sa loob nito, ngunit gumugol siya ng maraming taon sa pagbabasa, pananaliksik at pag-unawa sa kasaysayan nito. Sa kanyang pag-aaral, natuklasan niyang napakakomplikado ng sistemang iyon. May mga kahinaan, may mga pagkukulang, ngunit hindi niya ito nakita bilang isang simpleng kwento ng kalupitan. Agad namang sumagot si Harry na magkaiba ang kanilang karanasan. Ang sabi niya, pinag-aralan lamang ito ni Mirren samantalang siya mismo ang namuhay sa loob nito. Kung pagbabatayan ang salaysay, 2 salita lamang ang naging tugon ng aktres. Gaano katagal? Maikli ang tanong ngunit mabigat ang kahulugan nito. Hindi nito kinukwestiyon kung naging bahagi nga ba si Harry ng institusyon. Sa halip, tila hinihikayat nitong pag-isipan kung sapat ba ang haba ng kanyang naging aktibong serbisyo upang maunawaan ang kabuuan ng sistemang kanyang pinupuna. Mula rito ay lumawak ang usapan tungkol sa kahulugan ng paglilingkod sa publiko. Hindi maikakailang ang maharlikang pamilya ng Britanya ay nakabatay sa tradisyon, disiplina, at mahabang kasaysayan. Ang bawat miyembro ay may kanya-kanyang papel at kadalasan ay inuuna ang institusyon kaysa sa personal na kagustuhan. Gayunpaman, hindi rin maikakaila na maraming pagbabago ang naganap sa makabagong panahon. Ang lumalaking impluwensya ng social media, pandaigdigang media, at patuloy na pagsusuri ng publiko ay nagdulot ng mas matinding presyon sa mga personalidad na kabilang sa maharlikang pamilya. Sa kaso ni Harry, paulit-ulit niyang sinabi sa iba't ibang pagkakataon na ang kanyang mga naging desisyon ay bunga ng hangaring protektahan ang kanyang asawa at mga anak mula sa matinding atensyon ng media. Para sa kanya, kinakailangan niyang kumilos upang maputol ang siklo ng negatibong karanasan na nakita rin niyang naranasan ng kanyang ina, si Prinsesa Diana. Sa kabilang banda, marami ring nagsasabing ang pagiging bahagi ng isang institusyong may daan-daang taong kasaysayan ay nangangailangan ng pagtanggap sa ilang limitasyon at responsibilidad. Para sa kanila, hindi madaling timbangin ang personal na kalayaan at ang obligasyong kaakibat ng pagiging isang royal. Ang isa pang mahalagang tema sa kwentong ito ay ang pagkakaiba ng personal na karanasan at pangkasaysayang pagsusuri. Totoong walang sinuman ang makapagsasabi ng eksakto kung ano ang naramdaman ni Harry habang lumalaki sa loob ng maharlikang pamilya. Gayon din, mahalaga rin ang pananaw ng mga historiador, mananaliksik, at mga taong gumugol ng maraming taon sa pag-aaral ng institusyon upang maunawaan ang mas malawak na konteksto nito. Ayon sa salaysay, nagsimula ang lahat sa isang tila karaniwang pag-uusap sa isang talk show. Walang tensyon sa simula at tila normal ang daloy ng programa. Ngunit habang inilalahad ni Prinsipe Harry ang kanyang pananaw tungkol sa kanyang karanasan sa loob ng maharlikang pamilya, isang tahimik ngunit matalim na tanong ang nagbago sa direksyon ng usapan. Hindi ito ipinahayag ng may galit, wala ring mapanuyang tono. Sa halip, 2 simpleng salita lamang ang binigkas na naging dahilan upang mapaisip
hindi lamang ang panauhin, kundi maging ang buong studio. Ang pangunahing punto ng tanong ay hindi upang hamunin ang personal na karanasan ni Harry. Sa halip, nais nitong suriin kung sapat ba ang sariling karanasan upang maging ganap na awtoridad sa paghusga sa isang institusyong may napakahabang kasaysayan. Ipinaliwanag ni Harry na lumaki siya sa loob ng sistemang iyon at naranasan niya ang mga hamon at limitasyon nito. Walang sino man ang maaaring magkaila na bahagi siya ng maharlikang pamilya mula pagkabata. Gayunman, ibinalik ng tanong ang usapan sa isang mahalagang pagkakaiba. Ang paglaki sa loob ng isang institusyon ay hindi automatikong katumbas ng buong buhay na paglilingkod dito. Dito umano inihambing ang naging buhay ni Reyna Elizabeth II. Sa loob ng maraming dekada, inialay niya ang halos bawat araw ng kanyang buhay sa pagtupad sa kanyang tungkulin bilang monarko. Ang kanyang pananaw ay hinubog ng tuloy-tuloy na serbisyo, hindi lamang ng pagiging bahagi ng pamilya. Sa kabilang banda, si Harry ay piniling lumayo sa aktibong tungkulin bilang senior royal at bumuo ng bagong landas sa labas ng monarkiya. Hindi ito nangangahulugang mali ang kanyang mga karanasan, ngunit ipinapakita lamang na magkaiba ang uri ng perspektibang kanilang taglay. Habang nagpapatuloy ang usapan, sinubukan umano ng host na ilihis ang paksa patungo sa mas ligtas na direksyon. Karaniwan itong ginagawa sa mga programang pang-aliwan upang mapanatiling magaan ang daloy ng panayam. Subalit may isa pang tanong na nais ihain bago tuluyang magpatuloy ang programa. Ang tanong na yon ang lalo pang nagpalalim sa diskusyon. Kung ang institusyong madalas niyang punahin ang nagbigay rin sa kanya ng pandaigdigang pagkilala, titulo, koneksyon, at impluwensya, paano niya ipinagkakasundo ang patuloy na pakikinabang sa mga ito habang mariing pinupuna ang mismong sistemang pinagmulan ng mga iyon? Isa itong tanong na matagal nang pinagdedebatehan sa publiko. Maraming taga-suporta ni Harry ang nagsasabing may karapatan siyang magsalita tungkol sa kanyang sariling naranasan. Para sa kanila, walang sino man ang mas nakaalam ng kanyang pinagdaanan kaysa sa kanya mismo. Ngunit mayroon ding naniniwalang ang kanyang kasalukuyang impluwensya ay hindi maaaring ihiwalay sa katotohanang siya ay ipinanganak bilang miyembro ng British Royal Family. Nang sabihin ni Harry na nakapagpatayo na siya ng sarili niyang plataporma matapos umalis sa monarkiya, muling ibinalik ang usapan sa isang mas tiyak na punto. Kung aalisin ang kanyang titulo, ang kanyang pinagmulan, at ang lahat ng koneksyong kaakibat ng pagiging Duke of Sussex, magiging pareho pa rin kaya ang lawak ng kanyang impluwensya? Isa itong hypothetical na tanong na walang madaling sagot. Hindi maikakaila na ang kanyang pangalan ay agad nakikilala sa anumang panig ng mundo. Ang kanyang mga aklat, dokumentaryo, podcast, at iba pang proyekto ay nakatanggap ng malaking pansin mula sa pandaigdigang media. Gayunpaman, mahirap ding masukat kung gaano kalaki ang bahagi ng kanyang sariling kakayahan kumpara sa impluwensyang dala ng kanyang maharlikang pinagmulan. Isa rin sa mga naging paksa ng usapan ang kanyang advokasya sa kalusugang pangkaisipan. Sa loob ng maraming taon, naging aktibo si Harry sa pagpapalaganap ng kamalayan tungkol sa mental health. Marami ang pumupuri sa kanyang pagiging bukas sa pagbabahagi ng sariling karanasan upang hikayatin ang iba na humingi ng tulong kapag kinakailangan. Ngunit muli, bumalik ang tanong sa parehong usapin. Nakikinig ba ang napakaraming tao dahil lamang sa mensahe o dahil ang nagsasalita ay anak ng hari ng United Kingdom? Hindi madaling sagutin ang ganitong tanong. Sa makabagong panahon, madalas na magkaugnay ang personalidad at mensahe.
Ang isang kilalang tao ay natural na mas madaling makakuha ng pandaigdigang atensyon kaysa sa isang ordinaryong mamamayan, kahit pareho pa ang kanilang ipinaglalaban. Mula rito ay napunta umano ang usapan sa Archewell Foundation, ang organisasyong itinatag ni na Harry at Meghan matapos silang bumaba sa kanilang mga tungkulin bilang senior royals. Ayon sa salaysay, pinuri muna ang malinaw na misyon at presentasyon ng organisasyon. Maganda ang disenyo ng website at malinaw ang mga layunin nitong nakasaad. Ngunit kasunod nito ay isang mas konkretong tanong. Ano ang mga nasusukat na bunga ng mga proyekto nito? Sa mundo ng mga charitable organization, mahalagang maipakita hindi lamang ang mabubuting layunin, kundi pati ang aktual na epekto ng mga programa. Kabilang dito ang mga datos, ulat, resulta ng mga proyekto, at iba pang ebidensyang nagpapakita ng naging ambag sa mga komunidad. Ayon sa isinalaysay, ipinaliwanag ni Harry na patuloy pang lumalago ang kanilang pundasyon at marami pa silang planong isakatuparan sa hinaharap. Isang makatwirang paliwanag ito para sa isang organisasyong patuloy na umuunlad. Gayunpaman, nananatiling mahalagang bahagi ng anumang non-profit organization ang malinaw na pagpapakita ng mga konkretong resulta ng kanilang mga gawain. Ito ang batayan ng tiwala ng publiko, mga donor, at mga katuwang na institusyon. Sa huli, ang naging sentro ng usapan ay hindi lamang tungkol kay Prinsipe Harry o sa British Royal Family. Nagsimula ang usapan sa paghahambing ng mga organisasyong pangkawanggawa. Binanggit ang Prince's Trust, ang pundasyong itinatag ni Haring Charles noong siya ay prinsipe pa lamang ng Wales. Sa loob ng maraming dekada, nakatulong ito sa mahigit 1 milyong kabataan upang makahanap ng trabaho, makapagsimula ng negosyo, at magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Ang organisasyon ay itinayo sa pamamagitan ng mahabang panahon ng dedikasyon, pakikipagtulungan, at patuloy na serbisyo sa publiko. Sa kabilang panig, sinabi ni Harry na hindi patas na ihambing ang sarili niyang pundasyon sa isang institusyong nabuo sa loob ng napakahabang panahon. Para sa kanya, magkaiba ang konteksto, saklaw at mga hamong kinaharap ng dalawang organisasyon. Ngunit mabilis itong sinagot ng kanyang kausap. Kung ayaw umano niyang ihambing ang kanyang organisasyon sa mga institusyong matagal nang umiiral, hindi rin dapat niyang ihambing ang sarili niyang mga sakripisyo sa mga sakripisyong dinanas ng mga naunang henerasyon ng maharlikang pamilya. Ang puntong ito ay hindi iniharap bilang personal na pag-atake, kundi bilang isang hamon sa lohika. Hindi maaaring gamitin ang bigat ng kasaysayan ng monarkiya upang palakasin ang sariling kredibilidad kung tatanggihan din ang parehong pamantayang ginagamit sa pagsusukat sa iba. Kung aangkinin ang pamana kapag ito ay kapaki-pakinabang, nararapat ding tanggapin ang pananagutang kaakibat nito. Habang lumalalim ang pag-uusap, napunta ang diskusyon sa usapin ng karanasan at kredibilidad. Binanggit na ang isang artistang gumanap bilang Reyna Elizabeth II sa pelikula ay naglaan ng maraming taon sa pag-aaral ng kasaysayan ng pamilya ng hari. Hindi man siya isinilang sa loob ng monarkiya, nakilala siya dahil sa kanyang mahabang karera, dedikasyon sa sining, at malalim na pag-unawa sa kanyang ginampanang papel. Ayon sa argumento, ang pagkakaroon ng titulo sa propesyon ay bunga ng mahabang panahon ng pagsisikap. Samantala, ang pagiging isinilang sa isang kilalang pamilya ay isang pagkakataong hindi pinili ng isang tao. Dahil dito, lumitaw ang tanong kung alin ang mas matibay na batayan ng awtoridad, ang karanasan at gawa, o ang kapanganakan lamang. Hindi nagtapos doon ang talakayan.
Isa pang sensitibong paksa ang tinalakay, ang unti-unting paglayo ni Harry sa mga pagtitipon ng kanyang pamilya. Ilang ulat ang nagsasabing bihira na siyang makita sa mga okasyong dinadaluhan ng ibang miyembro ng maharlikang pamilya. Bagamat walang opisyal na kumpirmasyon sa lahat ng detalyeng ito, naging bahagi ito ng pampublikong diskurso. Mula rito ay inilahad ang isang mas mahirap na tanong. Ano ang pakiramdam ng isang taong naglathala ng mga pribadong pag-uusap, alaala, at personal na karanasan ng kanyang pamilya sa isang aklat na naging pandaigdigang bestseller? Kung mangyari rin iyon sa kanya, magiging katanggap-tanggap kaya ito? Hindi agad sinagot ang tanong sa pamamagitan ng panibagong argumento. Sa halip, ipinakilala ang isang prinsipyo. Ang pribasya ay hindi maaring maging piling karapatan lamang. Hindi maaring hilingin ang ganap na paggalang sa sariling pribadong buhay habang inilalantad naman ang pribadong buhay ng iba. Ito ang naging sentro ng buong diskusyon. Kung ang isang tao ay paulit-ulit na humihiling ng privacy, ngunit sabay na inilalathala ang mga personal na detalye ng kanyang ama, kapatid, madrasta, at maging ng kanyang yumaong lola, nagiging komplikado ang kanyang paninindigan. Hindi na lamang ito usapin ng pagsasabi ng sariling katotohanan, kundi ng epekto nito sa mga taong hindi pumiling maging bahagi ng naturang pagsasalaysay. Kasunod nito ay lumitaw ang salitang paulit-ulit na binigyang diin, komersyo. Ang argumento ay hindi nakatuon sa katotohanan o kasinungalingan ng mga ibinahaging kwento, kundi sa paraan ng kanilang paggamit. Ang panayam kay Oprah Winfrey, ang kasunduan sa Netflix, at ang memoir ay pawang malalaking proyektong may malaking kita. Dahil dito, may mga nagsasabing ang mga personal na hinaing ay naging bahagi rin ng isang komersyal na produkto. Hindi ito nangangahulugang walang karapatang magsalita ang isang tao tungkol sa kanyang karanasan. Sa halip, itinatanong lamang kung paano nagbabago ang pananaw ng publiko kapag ang mga salaysay ay naiuugnay sa malalaking kontrata, malawakang distribusyon at malaking kita. Sa mata ng ilan, ang personal na kwento ay nagiging bahagi ng industriya ng aliwan at media. Bilang tugon, sinabi ni Harry na ang lahat ng kanyang ginawa ay para protektahan ang kanyang pamilya. Isa itong pahayag na matagal na niyang inuulit sa iba't ibang panayam. Para sa kanya, ang pagbabahagi ng kanyang panig ay paraan upang ipagtanggol ang kanyang asawa at mga anak laban sa matinding pagsusuri ng publiko at media. Ngunit muling bumalik ang tanong, kailangan ba talagang gawin ito sa pamamagitan ng isang dokumentaryo, pandaigdigang panayam, at halos 400 pahinang aklat? Maaari bang magkaroon ng proteksyon nang hindi inilalantad ang mga pribadong detalye sa milyon-milyong mambabasa at manonood? Ang ideyang ito ay nagbigay diin sa malaking pagkakaiba sa pagitan ng proteksyon at publikasyon. Ang una ay nakatuon sa pag-iingat, samantalang ang ikalawa ay naglalayong iparating ang impormasyon sa napakalawak na madla. Bagamat maaaring magkaugnay ang dalawang ito sa ilang pagkakataon, hindi sila automatikong magkapareho. Habang tumatagal ang usapan, tila nawala na rin ang kontrol ng tagapagpadaloy ng programa. Ang mga tanong ay naging mas personal at mas mapagnilay. Hindi na lamang ito tungkol sa mga proyekto, panayam, o institusyon. Naging usapan na ito tungkol sa pakiramdam ng pagiging kabilang.
Isang tanong ang tumatak sa marami. Sino ang tunay na naghahangad ng iyong presensya? Hindi ang mga nanonood ng iyong mga palabas o bumibili ng iyong aklat, kundi ang mga taong tunay na nag-aanyaya sa iyo, nakararamdam ng pagkawala kapag wala ka, at nais kang makasama bilang bahagi ng kanilang buhay. Mahabang katahimikan ang sumunod. Isa itong tanong na walang madaling sagot sapagkat hindi ito nasusukat sa dami ng taga-subaybay sa social media, laki ng audience, o bilang ng mga nanonood ng dokumentaryo. Sinagot ni Harry na mayroon siyang asawa at mga anak na nagmamahal sa kanya. Totoong mahalagang bahagi iyon ng buhay ng sinuman. Gayunpaman, ibinalik ng kanyang kausap ang usapan sa mas malawak na konsepto ng komunidad. Ang pagiging mahal ng sariling pamilya ay iba sa pakiramdam ng pagiging tinatanggap ng mas malawak na lipunan ng bansang pinagmulan o ng pamilyang iyong kinalakihan. Binanggit din ni Harry ang milyon-milyon niyang taga-suporta. Ngunit ayon sa kabilang panig, hindi pareho ang pagiging sinusubaybayan at pagiging tunay na kailangan. Maaaring panoorin ng milyon-milyong tao ang isang sikat na personalidad, ngunit hindi ito automatikong nangangahulugang mayroon silang personal na ugnayan o pakiramdam ng pagkawala kapag siya ay wala. Habang tumitindi ang palitan ng opinyon, sinabi ni Harry na nahihirapan siyang tanggapin ang pagpuna mula sa isang taong nakinabang umano sa kwento ng kanyang pamilya. Para sa kanya, tila may kabalintunaan ang pagpuna mula sa isang artistang naging bahagi ng pagsasadula ng kasaysayan ng monarkiya. Ngunit ang naging tugon ni Helen ay hindi puno ng galit o pagmamataas. Sa halip, ito ay mahinahon, kontrolado, at puno ng paninindigan. Ipinaliwanag niyang ginampanan niya ang papel ng Reyna Elizabeth II, hindi upang samantalahin ang kasikatan ng pamilya, kundi dahil naniniwala siyang mahalagang maunawaan ang buhay ng isang taong naglaan ng buong sarili sa tungkulin. Ayon sa kanya, ang pag-aaral sa karakter ng dating Reyna ay nagturo sa kanya ng kahalagahan ng disiplina, dedikasyon, at tahimik na paglilingkod. Hindi raw niya nakita ang isang perpektong tao, kundi isang leader na araw-araw ay inuuna ang responsibilidad kaysa sa pansariling kagustuhan. Mula rito ay ibinaling niya ang usapan kay Harry. Inilarawan niya ang malaking pagkakaiba ng dalawang landas. Ang isa ay nagtrabaho ng buong buhay upang makuha ang respeto ng publiko. Ang isa naman ay isinilang na taglay ang mga pribilehiyong hindi kailanman pinaghirapan. Binanggit niya na may mga bagay na kusang ibinigay kay Harry. Isang titulo, pandaigdigang pagkilala, seguridad, impluwensya, at napakalaking plataporma. Gayunpaman, sa halip na gamitin ang mga ito bilang pagkakataon upang maglingkod, tila naging sentro ng kanyang mga kwento ang mga reklamo laban sa mismong institusyong nagbigay sa kanya ng pagkakakilanlan. Para kay Helen, hindi ito maituturing na kabayanihan o sakripisyo. Sa kanyang pananaw, isa itong estratehiya na naging matagumpay sa larangan ng negosyo at media. Totoong nagbunga ito ng malalaking kontrata, pandaigdigang publisidad, at patuloy na atensyon ng publiko. Ngunit idinagdag niya na may mga bagay na hindi kayang bilhin ng anumang kasunduan sa telebisyon o streaming platform. Ang tunay na pagtanggap, pagmamahal, at respeto ay hindi nabibili. Ito ay unti-unting nabubuo sa pamamagitan ng pagkilos, integridad, at pagtupad sa responsibilidad.
Sa puntong iyon ay halos walang gumalaw sa loob ng studio. Maging ang mga kapwa panauhin ay tila piniling manahimik kaysa putulin ang bigat ng usapan. Tumayo si Harry, inayos ang kanyang diaket at nagsabing hindi siya pumunta roon upang atakihin. Isa itong pahayag na maaaring inaasahang magbibigay ng simpatya mula sa mga manonood. Ngunit muli, mahinahon ang naging tugon ni Helen. Ipinaalala niyang inimbitahan siya upang talakayin ang kanyang trabaho at ang kanyang kwento. Ang ginawa niya, ayon sa kanya, ay suriin ang mga pahayag na kusang inilatag sa publiko. Napakahalaga ng isa niyang obserbasyon. Anya may malaking pagkakaiba ang pag-atake at pagsusuri. Ang pag-atake ay hindi nangangailangan ng sagot. Ang pagsusuri ay nangangailangan ng mga paliwanag. At kung walang maibigay na sapat na kasagutan, hindi ang nagtatanong ang may problema, kundi ang mismong kwento. Pagkatapos nito ay tuluyan nang umalis si Harry. Dahan-dahang nagsara ang pintuan ng studio. Naiwan ang pulang sofa, ang host, ang mga panauhin at ang madla sa isang katahimikang bihirang maranasan sa isang entertainment program. Maging si Graham Norton ay tila nawalan ng mga salitang sasabihin. Sa huli ay nagawa lamang niyang banggitin na kakaiba ang nangyari sa kanilang harapan. Ngunit hindi pa roon nagtapos ang gabi. Hiniling kay Helen na magsabi ng huling mensahe para sa mga nanonood sa bahay. Huminga siya ng malalim bago nagsimulang magsalita. Ibinahagi niyang lumaki siya sa isang pamilyang may kritikal na pananaw sa monarkiya. Hindi raw siya nagsimula bilang tagahanga ng institusyon. Sa katunayan, marami siyang pag-aalinlangan noong una. Gayunpaman, habang pinag-aaralan niya ang buhay ni Reyna Elizabeth II para sa kanyang pagganap, nagbago ang kanyang pananaw. Hindi dahil naging perpekto ang kanyang tingin sa Reyna, kundi dahil nakita niya ang bigat ng responsibilidad na pasan nito araw-araw. Nakita niya ang isang babae na halos buong buhay ay isinakripisyo ang personal na kagustuhan alang-alang sa tungkulin. Isang taong bihirang humingi ng pagkilala kahit napakalaki ng kanyang naging papel sa kasaysayan. Para kay Helen, yon ang tunay na kahulugan ng serbisyo. Hindi ito tungkol sa pagiging sikat. Hindi ito tungkol sa papuri. Hindi rin ito tungkol sa pagiging sentro ng balita. Ito ay ang kakayahang magtrabaho ng tahimik kahit walang katiyakang makatatanggap ng pasasalamat. Pagkatapos ay inihambing niya ito sa kanyang nasaksihan noong gabing iyon. Ayon sa kanya, nakita niya ang isang taong tumanggap ng pambihirang mga biyaya mula sa isang institusyon. Pagkilala, pandaigdigang impluwensya, seguridad sa pananalapi, at isang titulo na nagbubukas ng maraming oportunidad. Subalit sa halip na ituon ang pansin sa mga biyayang iyon, mas naging tampok umano ang mga hinaing tungkol sa paraan ng pagkakabalot sa mga ito. Muli niyang binigyang diin na hindi niya ito itinuturing na sukatan ng katapangan o katapatan. Sa kanyang pananaw, mahalaga ring may mga taong handang magsalita kapag naniniwala silang may kailangang ipagtanggol. Nang matapos siyang magsalita, ay walang agarang malakas na palakpakan. Unti-unti itong nagsimula. Hindi ito ang karaniwang masiglang reaksyon ng isang entertainment audience. Sa halip, isa itong mabigat at maingat na pagpapahalaga sa bigat ng kanilang narinig. Isa sa mga panauhing musikero ang tahimik na nagsabing masisiyahan marahil ang kanyang lola na may taong nagtanggol sa alaala ng reyna. Ngumiti si Helen at sinabing iyon mismo ang nasa isip niya habang nagsasalita. Hindi lamang para sa mga tagahanga ng monarkiya, kundi para rin sa mga ordinaryong taong naniwalang may mga pinunong naglaan ng buong buhay sa serbisyo. At nalungkot nang makita
ang kanilang pamana na patuloy na pinagtatalunan sa harap ng publiko. Isa sa mga salaysay na malawak na kumalat sa internet ay ang kwento tungkol sa isang mainit na talakayan sa The Graham Norton Show sa pagitan ni Helen Mirren at Prinsipe Harry. Mahalagang linawin na walang mapagkakatiwalaang ebidensya o opisyal na record na nagpapatunay na naganap ang eksaktong pangyayaring inilalarawan sa kwentong ito. Gayunpaman, ang salaysay ay nagsisilbing daan upang pag-isipan ang ilang mahahalagang usapin tungkol sa pamana, awtoridad, pananagutan, at ang paggamit ng mga personal na karanasan sa pampublikong buhay. Sa kwento, isa sa mga pinakamatinding pahayag na iniuugnay kay Helen Mirren ay ang ideya na ang mga hinaing ni Harry ay hindi na lamang simpleng pagsasalaysay ng kanyang katotohanan. Sa halip, ayon sa salaysay, ang mga ito ay naging bahagi na ng isang komersyal na produkto. Ginamit ang salitang commerce o komersyo upang ipahiwatig na ang mga personal na kwento ay naipaloob sa mga proyektong kumita ng malaking halaga. Hindi maikakaila na ang panayam kay Oprah, ang seryeng inilabas sa Netflix, at ang aklat na Spare ay pawang mga proyektong may pandaigdigang distribusyon. Dahil dito, may ilang komentarista ang nagsasabing ang mga personal na karanasan ni Harry ay naging bahagi ng isang negosyo sa media. Gayunpaman, mahalaga ring tandaan na may karapatan ang sinuman na ibahagi ang sariling kwento. Lalo na kung naniniwala siyang mahalagang maipaliwanag ang kanyang pananaw. Ang tanong lamang ay kung paano ito tinitingnan ng publiko kapag ang naturang pagsasalaysay ay kasabay ng malalaking kontrata at komersyal na kasunduan. Ayon pa sa salaysay, matapos ang naturang programa ay naglabas umano ang kampo ni Harry ng isang pahayag na nagsasabing ang kanyang pagdalo ay isang planadong pag-ambush upang siya ay mapahiya sa harap ng publiko. Inilarawan umano nila ang buong pangyayari bilang isang koordinadong hakbang na may layuning sirain ang kanyang reputasyon. Ngunit muli, walang mapagkakatiwalaang ulat na nagpapatunay na may ganitong opisyal na pahayag na inilabas matapos ang isang naturang panayam. Sa kabila nito, ginagamit ng salaysay ang bahaging ito upang higit pang ipakita ang magkaibang pananaw sa nangyari. Sa kwento, maikli lamang umano ang naging tugon ni Helen Mirren. Ayon dito, sinabi niyang nagsalita siya batay sa maraming dekada ng pag-aaral at tapat na obserbasyon. Ang tinatawag na ambush, ayon sa salaysay, ay hindi hihigit sa isang matandang babae na nagtatanong ng mga simpleng tanong na walang naibigay na malinaw na sagot. Ang pinakatumatak na bahagi ng salaysay ay ang linyang iniuugnay kay Mirren. Ginampanan ko ang reyna, nakilala ko ang reyna, pinag-aralan ko ang reyna. Kapag may umaatake sa kanyang pamana, habang patuloy na nakikinabang dito, napapansin ko iyon. Muli, walang opisyal na tala na nagpapatunay na sinabi niya ito. Ngunit bilang bahagi ng kwentong kumalat online, naging simbolo ito ng mas malalim na argumento tungkol sa pamana at pananagutan. Kasunod nito ay ang isa pang ideya na nagsasabing sa edad na 80, wala na umano siyang dapat pang patunayan o ipagtanggol. Sa pananaw ng salaysay, ito ang nagbibigay sa kanya ng kalayaang magsalita ng direkta at walang pangambang mawala ng trabaho, kontrata, o impluwensya. May mahalagang aral na maaaring makuha rito. Habang tumatagal ang isang tao sa kanyang propesyon, unti-unti siyang nagtatayo ng kredibilidad batay sa kanyang mga nagawa.
Hindi ito nakukuha sa isang gabi lamang. Nabubuo ito sa mahabang panahon ng pagtitiyaga, disiplina, at patuloy na pagsisikap. Sa kaso ni Helen Mirren, kinikilala siya bilang isa sa pinakaginagalang na aktres sa Britanya. Ang kanyang reputasyon ay bunga ng 5 dekada ng matagumpay na pagganap sa teatro, telebisyon, at pelikula. Hindi ito nakasalalay sa isang titulo, kundi sa kalidad ng kanyang trabaho. Sa kabilang banda, ang pagiging miyembro ng maharlikang pamilya ay isang natatanging posisyon na nakabatay sa kapanganakan at tradisyon. Hindi ito nangangahulugang walang responsibilidad ang mga isinilang sa ganoong kalagayan. Sa katunayan, marami ang naniniwalang mas mabigat pa nga ang inaasahan sa kanila dahil sa kanilang pampublikong papel. Dito po pumapasok ang isa sa pinakamahalagang tanong ng salaysay. Ano ang pagkakaiba ng awtoridad na pinaghirapan at awtoridad na minana? Ang awtoridad na pinaghirapan ay bunga ng mahabang panahon ng pagsasanay, karanasan, at konkretong ambag sa lipunan. Ito ang uri ng kredibilidad na unti-unting nabubuo sa paglipas ng mga taon. Samantala, ang awtoridad na minana ay nagmumula sa isang posisyong ibinigay ng kasaysayan, pamilya, o institusyon. Bagamat may kasamang malaking pananagutan, ang ganitong uri ng katayuan, kadalasang hinahamon ito ng publiko kapag hindi ito nasasabayan ng sariling mga nagawa. Sa salaysay, sinasabing paulit-ulit na tinanong ni Mirren si Harry tungkol sa mga bagay na siya mismo ang nakapagsarili niyang itayo. Ano ang kanyang naitatag na hiwalay sa pangalan ng monarkiya? Ano ang tunay na anyo ng proteksyong sinasabi niyang nais niyang ibigay sa kanyang pamilya? At bakit kinakailangang ilathala ang maraming pribadong detalye upang makamit ito? Mahalagang tandaan na ang mga tanong na ito ay bahagi lamang ng isang hindi beripikadong kwento. Gayunpaman, sumasalamin ang mga ito sa mga tanong na matagal nang umiikot sa pampublikong diskurso tungkol kay Harry. Isa sa mga pinakamatinding simbolo sa salaysay ay ang katahimikan. Hindi umano ito bunga ng pagiging agresibo ng nagtatanong, kundi ng kawalan ng agarang kasagutan. Sa ganitong paglalarawan, ang katahimikan mismo ang naging pangunahing mensahe ng kuwento. Sa realidad, ang mga usaping may kinalaman sa pamilya, trauma, at pampublikong buhay ay bihirang magkaroon ng simpleng sagot. Ang bawat panig ay may sariling karanasan at sariling pananaw. Ang mga personal na desisyon ay kadalasang bunga ng maraming salik na hindi nakikita ng publiko. Gayunpaman, may isang ideya sa salaysay na maaaring pag-isipan anuman ang katotohanan ng partikular na pangyayari. Ang tunay na reputasyon ay hindi nabibili at hindi rin basta na ipapamana. Ito ay bunga ng mahabang panahon ng paggawa ng tama, pagtanggap sa pananagutan, at patuloy na pagpapatunay ng sariling kakayahan. Maraming tao ang gumugugol ng buong buhay upang makamit ang paggalang ng kanilang komunidad. Hindi sila agad nakikilala. Dumaraan sila sa mahihirap na yugto, tahimik na nagtatrabaho, at patuloy na natututo kahit walang nakakakita. Ang ganitong uri ng kredibilidad ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng titulo lamang, kundi sa patuloy na pagkilos. Sa huli, ang salaysay tungkol sa pulang sofa ay maaaring hindi tunay na nangyari ayon sa inilalarawan sa internet. Ngunit ang mga temang inilalahad nito, ang kahalagahan ng integridad, pananaguta, sakripisyo, at ang pagkakaiba ng reputasyong pinaghirapan at katayuang minana ay nananatiling mahalagang pag-isipan. Ano
man ang pananaw ng bawat isa tungkol kay Prinsipe Harry, kay Helen Mirren, o sa maharlikang pamilya ng Britanya, isang bagay ang malinaw. Ang tunay na awtoridad ay hindi lamang nakasalalay sa pangalan o titulo. Mas tumitibay ito sa bawat taon ng tapat na paglilingkod, sa mga konkretong ambag na nagagawa, at sa tiwalang unti-unting nabubuo sa isip at puso ng mga tao. Sa paglipas ng panahon, ang mga salita ay maaaring makalimutan, ngunit ang mga gawa ang kadalasang nagiging tunay na sukatan ng isang matibay na pamana.